Magandang umaga, mga kapatid. Makakaupo na tayong lahat. Alright, so hindi ba kayo nahirapan pumunta dito from Santa Ana? Balita ako si Pastor D, umikot pa doon sa Bacood at tapos pagdating dito nila Alice, sila Led, wala naman ah. So, pinag ano lang siya. Actually, bukas pa yan. Bukas talaga sarado yung Kalentong, tapat ng MP, ng Marketplace. Kaya, kung pupunta kayo dito, iikot kayo. So, good morning again at nawa ay nasa mabuting... Teka, wala pala yung aking clicker. Sorry. Hindi ko nadala. Alright. Hindi ko nadala yung aking clicker. Alright. So, thank you, Pastor D. Alright. So, good morning, Tia. Good morning at nawa alam ko medyo malamig pa rin, ano? So, meron pa ba tayong mga ubot sipon? So, ingat-ingat lang. Uy, inggit nyo ako mamaya ako. So, good morning sa mga kapatiran natin na sumusubaybay sa ating FB page at sa YouTube channel. Good morning, bro. So, umpisa pa lang tayo. So, magandang umaga. Tayo ay nasa buwan pa rin ng mga puso. So, malapit na. Malapit na pagdiwang ang buwan ng mga puso. At speaking of puso, so yun ang ating... Uy, kaya pala nakapula ka, Advance ka. Alright. Mga pusa? So, alright. Okay lang. Alright, so tuloy tayo Nasa second Sunday na tayo ng ating series ng Muscle Up Your Heart. So dito ulit si Kuya Mako at si Charles para sa ating mga muscle up. So, good morning. So, yun nga, tuloy-tuloy na tayo at nasa second Sunday na tayo. So, nung first Sunday natin, konting review lang, pinag-usapan natin ang build a tough heart. Okay? So, siguro naman narinig nyo at kung hindi nyo pa narinig, pwede nyo ulit balikan sa ating YouTube channel, sa ating FB page. Nandun ang kumpletong mga sinasabi ni Pastor D. Maliliwanagan kayong mabuti. At ngayong araw na ito, guard your vulnerable heart. Wow, medyo kailangan medyo tayo dito ngayon. So, ito, 1, 2, 2. Sa third Sunday, workout contaminated heart. Medyo nagkamali lang ako ng type dyan Hindi 1, 2, 2 1, 2, 3, 4 yan. So, sa last Sunday, equip to maturing heart. Alright? So, okay yan. So, naiintindihan naman natin yan. Madali naman tayo makaintindi dyan di ba? Baka magalit si Mako. Gamit niya yan pag yung pencil niya. So, okay. Anyway, so, tingnan natin yung ating purpose. To explore the biblical meaning of the heart, its nature, and understand why God looks at the heart according to 1 Samuel chapter 16 verse 7, and learn how to train and muscle up our hearts for God's kingdom. So ito lagi lang dito lang naman tayo focus muscle up our hearts. So kailangan palakasin natin ang ating puso. Pero hindi ito yung puso na yung physical organ na tumitibok, tibok. Okay? So, okay. Tudug, yun Merong side talaga namang buhay na buhay. Merong umano sa gilid tumitibok talaga. So, okay, diretso tayo. Puntahan na kagad natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance of his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, sa madalit salita, ang Panginoon ang tinitingnan ay ang puso.
Okay? So, hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan natin. Kasi, maaaring ang ganda-ganda ng katawan natin, ang gwapo-gwapo natin, pero hindi yun ang hinahanap ng Panginoon. Okay? Ang simple lang, ang hinahanap ng Panginoon ay mayroong puso na alam niya upright ang puso na ito. Hindi yung basta makita lang, uy, pwede ka. So, hindi tayo entertainment. Hindi entertainment ang gusto ng Panginoon. Okay? Kasi pag entertainment, siyempre, yung mga gwapo ang hahabulin niya. Mga tall, dark ba? Basta tall and handsome. Okay, so yun ang, hindi ito ang hinahabol ng Panginoon. Kagaya nga nung sinabi niya kay, pinapunta niya si Samuel para i-anoint para maghanap ng ng susunod na king. So ang unang nakita niya si Eliab, yung kapatid ni David. Sabi ni Lord, hindi yan ang hinahanap ko. Okay, so sumunod si Abinadab, hindi rin yan ang hinahanap ko. Pero malalaki ang katawan ng mga yun eh. Di ba? So, ganun ang sinasabi lang ng natin. So in the Bible, the word heart does not refer to the physical organ that pumps blood through our cardiovascular system. Yun nga, sinabi ko kanina, hindi yung tugug. Hindi ito yun, At ang ibig sabihin lang nito, the spiritual heart is the inner core of a person. Inner core. So ito yung ating mind na pinapalooban ng ating mga pag-iisip, kung paano pinapasis yung mga bagay-bagay, kung ano ginagawa natin. Pangalawa, ito yung affections natin. So, kadalasan dito tayo napupuruhan sa affection, yung emotion natin. Kasi kadalasan, pag ang ginamit natin yung ating physical organ, yung ating emotion, maaaring maganda o maaaring pangit, yung nangyayari sa ating buhay. Pangatlo, yung ating will, yung ating pag-iisip. Okay? Yung ating, kung paano tayo pipili, kung paano yung ating character. So dyan, ito yung nakapaloob dun sa tinatawag nating inner core, yung spiritual heart natin. Kailangan ko bang mag-adjust? Hindi naman. Okay lang? Okay na? Alright. So, sige. Baka kasi baka kalahati lang yung makuha sa picture. Okay, so tuloy tayo. Sa Proverbs 4:23 sinasabi dito, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. So, ito pala ang bukal ng ating buhay. Nanggagaling dito sa ating puso. Sinasabi dito, for it is the wellspring of life. So, kailangan nating bantayan. Kailangan nating i-secure kaagad lagi yung ating, kung saan ang gagaling yung ating buhay, kung saan nagmumula. Sabi nga dito, ibig sabihin lang naman, tingnan lang natin. Guard means to protect from danger, especially through watchful attention, to make sure to watch with caution or defense. Western guard. So, isahin lang natin. To protect from danger. Kasi minsan nga, alam naman natin, sa ating kapaligiran, napakaraming mga bagay na maaaring makasakit sa atin. Maaaring kung anumang hindi magandang gawin sa atin. Dahil yun ang nasa kapaligiran natin. Marami, mas nakakalamang ang hindi, kumbaga hindi magandang. So depende na lang sa atin kung paano natin, kaya nga may choice tayo, yung sinasabi, kailangan natin i-guard. Okay, so kailangan natin depensahan yung ating yung ating katawan, yung ating nararamdaman, yung ating isip. Kailangan yung sama-sama na yan, So, tingnan din natin ang ibig sabihin ng vulnerable. So, alam natin kung saan ang gagaling, kung sino nagsabi niyan, So, si Tita Miriam. Okay? So, sa English, endangered or exposed or susceptible. So, madali. Kaya nga kailangan natin ingatan. So, laging naalala, sa alanganin, yung ating pagkatao, yung ating puso. Dahil nga, sa kapaligiran, sa nakikita na, napakarami talaga. Kaya nga, ito ang laging sinasabi ito, guard your heart. Kaya dito tayo nakafocus ngayon, sa guard. Guard our vulnerable heart. Doon tayo focus ngayon. So, sa Tagalog, mahina. Madaling maapektuhan.
madaling mahulog. So parang sinasabi sa mga lokal na tambayan, parang pusong mamon. Madalas nating naririnig yun kapag merong, ikaw naman, kunting ano lang, para kang pusong mamon. So mga ganung bagay. Okay? So, yun ang ating iniiwasan. Yun ang ating pinag-uusapan ngayon na kailangan nating maingatan yung ating nararamdaman. So, ang puso na wala ang Diyos ay madaling maapektuhan ng tukso. Tama? Madaling maapektuhan talaga kapag wala ang Diyos sa atin. Kapag hindi binabantayan ang puso, ito ay madaling mahulog sa kasalanan. Okay? Ganun lang yun eh. So, kasi nga, kagaya ng nabanggit minsan sa amin sa D-group namin, ni boss, isipin mo na lang palagi, katabi mo ang Diyos para hindi ka mahulog sa tukso o sa kasalanan. Kasi kapag kasama mo palagi ang Panginoon, kumbaga hindi ka na mag-iisip na, ay, tika, susubukan ko ito. Wala ka ng ganon. Kasi alam mo, kasama mo lagi ang Panginoon eh. Correct? Alright. So, how do we guard our hearts? So, yung ating point number 1 is, know and guard your weakest link. So, ito yung the most vulnerable area of your heart or character. So, paano natin babantayan? Paano natin didepensahan? How do we guard our hearts? Okay? So, sabi sa James 1, verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Wala naman talagang ginagawa ang Lord na tutuksohin ka eh. In fact, si Lord pa nga ang tinukso ni Satan, di ba? So, kumbaga, hindi tayo makakapagsabi ng, si Lord, tinutukso ako. May nakapagsabi na ba sa atin ng ganon? Maaaring, si Lord, binibigyan lang ako ng trials, ng challenge, ng pagsubok para saan? Yung pagsubok na ibinibigay sa atin, para lang tayo sa ating maturity yon. So, pag binigyan ka ng pagsubok na maliit at nalagpasan mo yon, huwag ka mag-alala. May kasunod na pagsubok yan. Nasusunod na medyo pataas yung level, para sa ganon, makikita dun kung paano tayo nag-grow, kung paano tayo nag-mature. Okay? So ngayon sa verse 14, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. So yung temptation nanggagaling mismo sa atin sa loob eh. Sa loob natin nanggagaling yan na kumbaga habang nasa gitna tayo ng trials, kumbaga yung calling na nagbumula sa loob natin, hinihila tayo palayo sa Panginoon. Doon nag-uumpisa yan na, kumbaga, nawawala na tayo doon sa gustong gawin, sa gustong mangyari ng Panginoon. Yung ating nasa sa loob. Yun ang nagdadala sa atin palayo. Kaya nagkakaroon tayo ng hindi magandang, pangyayari sa ating buhay. So, example, yung last, yan. Ito yung kadalasang nararanasan. Uncontrolled desire. Ito rin yung pride. Okay? Sunod-sunod yan. Anger. Unforgiveness. Ito yung mga example eh. Jealousy. Okay? Greed. People pleasing. Lack of self-control or discipline. So ito lang yung mga sample. Ito yung kadalasan na nangyayari na na-experience natin sa ating buhay na akala natin minsan, nakikita natin sa marami nangyayari sa kanila at ginagawa nila yon, hindi ibig sabihin nun tama yun ha. Dapat nag-isip natin, tingnan natin, maging aware tayo sa nangyayari. Kaya nga dapat tayo lagi naka-base tayo sa word kung ano yung sinasabi sa Bible. Nandun kasi lahat ng instructions. So ngayon, ito ngayon. Parang lumagpas ako. Balik. Ito. Meron tayong magandang example. Si King David.
He was strong. God chose him over King Saul because of his heart. So alam naman natin ang kwento ni King David, bakit siya pinili ni Lord. Okay, so from Acts 13:22, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. So si David ang example dito. So kahit sabi nga natin, kahit matatag tayo sa simula, kapag hinayaan natin yung weakest link natin ang mag-decide, pwede pa din tayong mahulog. Kahit anong tatag natin, kahit na anong sabihin natin, lapit natin sa Panginoon, kahit na anong ginagawa natin, kung isang pangyayari lang hindi kailangan ng mahabang panahon para masira ang ating buhay. Minsan, sa isang unguarded moment lang, pwedeng mahulog, pwede tayong masira, pwede tayong magkasala. One unguarded moment. Okay? So, ano ang nangyari kay King David? So, tingnan natin. Kasi may progression yan eh. Kung ano ang nangyari kay King David. Okay? So, sa verse 2 of 2 Samuel chapter 11, one evening, David got up from his bed. Bumangon siya. Nagulat, bumangon. So naglakad siya, nagpahangin, nagpalamig siguro, and walk around on the roof of the palace, or palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Eh, ano ngayon ang verse ito? Wala namang sinasabi dito. Basta, nakita lang. Wala lang. Di ba? Wala pa dito. So, nakita lang. So, ngayon, susunod, punta tayo sa verse 3. And David sent someone to find out about her. The man said, Isn't this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite? So, ito na. Sa verse 2, nakita lang. Walang nangyari. So, sa verse 3, pagdating ng verse 3, ito na. Nagkaroon na siya ng interest. Doon nag-umpisa. Kumbaga, smalls, napakaliit lang. Kasi kung tutuusin, kung iiwas ka sa isang kasalanan o sa isang alam mong magkakasala ka, hindi mo napapansinin. Lalayo mo na kaagad dyan. Eh ano naman kung makita mo siya naligo? Di ba? So alis ka na lang. Pero hindi, sabi ni King David, okay, padala ka. Tanungin mo kung sino siya. So, doon pa lang, nagkakaroon na ng, kumbaga tumutubo na sa loob. So, ito na nga yung sinasabi natin, may calling simula sa loob. Nag-uumpisa na. Kasi, bakit mo kailangan na ipagtanong pa kung sino siya? Kung wala kang interest na nabubuo sa iyong pagkatao. Diba? So, kung walang interest, hindi mo na kailangang ipagtanong eh. So what? Kung nakita mo siyang naligo, so what? Kung nakita mo siyang meron dyan, layo ka na kaagad. Diba? So sa verse 4, then David sent a messenger to get her. So she came to him, and he slept with her. She had purified herself from her uncleanness. Then she went back home. So ito na yun. So ito yung progression. So nakita, nag-inquire, at kinuha. Ito yung matinding pagkakamali na nangyari. Okay? Kaya nga sinasabi ko, kung ayaw mo talagang magkamali, sa umpisa pa lang alam mo na eh. Alam mo may mangyayari. So ito yung ito nga sinasabi ko kanina, ito yung desire. Yung desire natin sa isang bagay, ito yung nagdadala sa atin upang tayo ay mahulog, upang tayo ay magkasala. Pero kung alam natin, sa umpisa pa lang, maaari ako magkasala dito. So, layo ka na. Iwasan mo na kaagad. Maraming ngayon, cellphone pa lang. Pagbukas mo pa lang ng cellphone, pagising mo sa umaga, bakit ganito ang lumalabas sa aking cellphone? So, kung alam mo, kung alam natin, kung alam ko, na maaari akong magkamali, magkasala, kahit maliit na bagay lang, ano mo na kagad? Ikaw na, ako na mismo ang aalis doon sa pangyayaring yun. Kasi,
alam mo na magkakamali ka eh. Di ba? So, okay. So, punta na tayo sa point number 2. Respect God's boundaries. Siguro na pagdaanan natin ito sa ating C2C, na ituro ito sa atin lahat ni Pastor D, yung boundaries. Kung ano ibig sabihin, di ba? So, nasaan yung akin dito? Actually, may dala ako ditong C2C eh. Ito yung C2C natin ha. Mamaya tingnan natin kung ano ibig sabihin, kung ano yung nakalagay dito sa boundaries na yan. So, if you are a follower of Jesus, know the Word. Ano ba yung Word? Nasaan yung Word? Ito, may dala rin ako dito. Mas maganda kasing tingnan, mas maganda kasing maintindihan kapag nakikita eh. So ito yung word ng Lord. Nandito lahat ng instruction kung ano ang dapat natin gawin, kung paano tayo makakaiwas sa ating mga pwedeng pagkakamali at kung paano natin i-guard yung ating vulnerable heart. Okay? So, kaya nga sabi ko nga, dadalhin ko ngayon itong aking Bible para at least, kasi ang usually ginagamit ko yung sa cellphone ko. Pero sabi ko nga, nung isang araw, sabi ko, iba nga ang feel, iba ang dating kapag yung nahahawakan talaga yung Biblia. So ito yung word na sinasabi. So, second, always measure your decision against God's spiritual standard. So bakit? Kasi nga, yun nga madali kasi tayong ma-entice, madali tayong kumbaga mahulog sa kung anong nakikita natin, akala natin, okay. So kailangan lagi natin isipin, kailangan bago tayo mag-decide, bago tayo pumili, ito ba ay naaayon sa standard? Ito ba ay naaayon sa kagustuhan ng Panginoon? Okay? So sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Parang ang hirap eh, di ba? Kahit ordinaryong tao na ang hirap intindihin kung hindi tayo nakikipag-usap, kung wala tayong relationship sa ating Panginoon. Kung basta babasahin lang natin yan, parang ang hirap intindihin, hindi natin kayang abutin talaga kung anong ibig sabihin ng Panginoon. So, isang example, isa sa mga boundaries na sinet ng Panginoon is yung 10 Commandments. The 10 Commandments are the best boundaries created by God for us. Kaya naglagay ang Panginoon ng commandments para tayo, alam natin yung boundaries kung hanggang saan tayo, kung ano lang ang pwede natin gawin. At sa loob ng boundaries na yun, doon tayo makakakilos ng malaya. Kasi lahat tayo, pare-pares tayo may boundaries. Hanggang dito lang ako, hindi ko nakukunin yung kainas. So, malaya ako makakakilos doon sa ginagalawan ko. Ito nga sinasabi ko eh, doon sa ating C2C. Nabasahin ko. So, sa page 34, may page talaga. So, sinasabi dito sa lesson number 8, law, our boundary. True freedom is always restricted by boundaries, and laws define those boundaries. Within those boundaries, we are free to thrive, prosper, and reach our full potential. So ito yung nasa C2C natin. So yun parang ibig sabihin lang, kung may boundaries tayo, within our boundaries, malaya tayong nakakakilos eh. Yung ating full potential lalabas dun eh. So kaya napaka-importante na malaman natin kung ano ba talaga yung mga inisinet ng Lord na boundaries para sa atin. Lahat naman tayo meron. Wala namang exemption. Walang exempted. Okay? So, now, what you tolerate in your heart, it will grow. Kasi, parang puno lang eh. Parang puno, isang buto na itinanim mo, mag-grow yan eh, dahan-dahan mag-grow. Ganon din yung ating tinatanim sa puso natin. Kagaya nung nangyari kay King David. Umpisa naman wala lang eh. Pero isang maliit na, yung intention na inquire lang, so yung progression, yung in-inquire lang niya, lumaki ng lumaki. Hanggang sa dumating na yung pagkakamali niya
dumating yung oras na nagkasala na siya. So, yun ang sinasabi na it will grow. Kapag hinahayaan nating mamunga o lumaki o mamuhay sa ating puso, sa ating pag-iisip, sa ating pagkatao, yung isang bagay na nakita natin o napag-isipan natin, ang lalaki yan. Mamumuhay yan. Hanggang sa magkaroon na tayo ng pagkakamali. Magkakamali na tayo. Yung ating decision, yung ating choice, yun na, yung ating judgment, yun na, ang kahahantungan natin. So kaya, ang focus natin is gwardyahan natin, depensahan natin, guard natin ang ating vulnerable heart. Okay. Any decision planted in your heart will grow and eventually will produce fruit. Yun nga sinasabi ko magbubunga yung kagaya ng isang puno na nagmula sa isang buto, lumaki ng lumaki, namunga, so ganun din sa atin. Yung ating konting intensyon, yung ating iniisip, pag hinayaan natin sa ating katawan, sa ating pag-iisip, sa ating puso, mag-grow yan at ang bunga, alam natin, maaaring masama o maaaring ang magbunga nito ay yung mabubuting bagay o bunga. So ngayon, isa pang ating example is si Noah, noong time ni Noah. So in Genesis 6, verse 5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth has become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. So ito yun yung inclination, doon nag-uumpisa, parang, alam mo yun, yung mayroon kang, yung nagmumula sa inner self natin, parang gusto ko laging, meron na kang gustong gawin. Pag may nakita, oops, iba yung ano natin, iba yung nararamdaman. Pag meron kang gustong kakaiba, alam mo yun, yung naintindihan niyo ako, yung parang may something sa akin na, oops, parang gusto ko yun. So yun, nag-uumpisa yan sa ano sa atin nakikita, at itatanong sa isip natin, yung isip naman natin, ipaprocess na yan, yun na. Doon na nag-uumpisa yan. Okay? So, kaya nga, kaya nga anong nangyari dito, nagalit na ang Lord, so, anong ginawa niya na? Ginunaw niya na ang earth, except sa family ni Noah. Kasi nga, sa panahon kasi ngayon, ang kadalasang naririnig ko, pag mayroong pagkakamali, sensya na, tao lang. Sensya na, mahina. Ang tanong ko naman, yun lang ba ang kaya mong sabihin? Tao lang. Mahina. Bakit di mo palakasin? Bakit di mo palakasin? Ba't hinahayaan mo sa sarili mo na lagi kang mahina? Diba? Ang sinasabi nga ng word, guard your heart. Palakasin mo, muscle up. Palakasin mo yung puso mo para upang sa ganun, kapag may dumating na tukso, temptation, hindi ka basta-basta bibigay. Basahin, aralin, pag nilinilayan ang salita ng Diyos, malalaman natin kung ano yung sinasabi niya, kung paano ba i-guard. Hindi sabihin lang natin, sensya na kay JR, tao lang. Ha? Kasi madalas ganun ang naririnig ko Dati ganun din naman ako. Tao lang, sensya na. Ganun ka na lang ba lagi? So, baliwala ba yung mga naririnig nating sinasabi ng mga pastors natin, ng preachers natin, kung anong dapat natin gawin? Mahina. Huwag nating hayaang maging mahina ang puso natin. Buhay natin to Binigay ng Lord sa atin to para magamit natin sa kaaya-aya. Para binigyan na tayo ng para magkaroon tayo ng magandang buhay. Hindi para magkaroon, kung sabihin, lagi ka na lang mahina. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng lagi ka na lang mahina. Kaya nga, maganda nga itong natin, ngayong series natin, muscle up. Muscle up. So, hindi lang kasi ito sa puso. Buong pagkatao natin ito yung pinag-uusapan dito. Okay? So, their judgment was not because of Satan alone.
but because of their choice to live in violation of God's boundaries. Dito yun eh. God's boundaries. Binaviolate natin. Ang kulit kasi ng, ewan ko ba, meron talagang makulit na susubok pa kahit alam na natin na hindi pwede, itatry pa din, baka makalusot. Hindi naman makakalusot sa Lord. Kita naman niya lahat ano nangyayari. Okay? So, actually, hindi lang naman ito sa lust of the flesh. Hindi lang ito eh. Maraming aspeto ng buhay natin. Mabawa sa corruption, nag-umpisa yan sa piso, kukupit ng piso, naging 1,000, naging 100,000. Hindi naman makungupit yan ng million agad. So, ganun din eh. Lahat, hindi lang ito yung sa lust of the flesh. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kasama yan. Magkakasama yan. Yung lust of the flesh, pride of life. Okay? So ngayon, bago tayo mag-end, sabi ko nga kanina, kung masisira ang buhay ng isang tao, hindi ito kailangan na tumagal ng mahabang panahon. Maaaring sa isang one unguarded moment, mahulog ka na, magkasala ka na, masira ka na. So, kaya nga sabi ko nga kanina, nag-uumpisa sa isang maliit na sikreto, maliit na habit na lagi nating ginagawa, maliit na yung bitterness na ayaw nating i-release. Ayaw nating hayaan na, wala na dapat mga ganon. So, doon nag-uumpisa. Okay, so sabi ng Lord, hindi sinabi ng Lord na, guard your heart when you are strong. Okay? Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, keep your heart, guard your heart, at all times bang pagkakaano ko kanina doon. So, hindi yung kung kailan ka lang malakas, saka mo babantayan yung puso mo. Hindi. Babantayan mo ito, yung puso mo, habang hindi pa ito sira. While it is beating with purpose. Okay, kapag sira ka na, saka ka pa lamang mag-start ka na magkaroon ka ng boundaries, hindi ba huli na yun? Kaya nga sinasabi ko, habang hindi pa sira, wala pa nangyayari, guard mo na kaagad bago pa mahuli ang lahat. Kasi nag-uumpisa sa maliliit, magigising tayo isang araw, ay, ganito na pala ako. So nag-uumpisa yan sa ating desire. So desire natin na maging maayos ang buhay natin or desire natin na maging hindi maayos ang buhay natin. So nasa sa atin yun. So again, guard our heart habang maaga pa. Huwag nating hintayin na masira pa tayo. Huwag nating hintayin yun. Masakit. Saka parang tayo, Lord, hihingi ako ng strength. Huli na. Dapat bago pa dumating, yung Lord, malakas ako, kailangan ko yun, kailangan kita. So, punta tayo sa ating application question. Number 1, bakit nagiging mahina ang puso or inner core ng tao kapag wala ang word ni Lord? Question number 2, ano ang spiritual boundaries ang narinig mo ngayon to muscle up your heart? Okay, let's pray. Thank you, Lord, sa bagang ito. Salamat po, Lord, sa opportunity na marinig ang iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa at maipamuhay namin ang gusto mong, ang sinasabi mo sa amin, upang sa ganoon maging maayos ang aming kalagayan na ayon sa iyong kagustuhan. Maraming salamat, O Diyos, ito'y aming pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So,